nga ba kumuha ng NBI clearance para sa mga first-time job seeker? Ano-ano yung requirements at yung buong proseso online? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ang cellphone or computer mo, pumunta lang sa website ng NBI. I suggest na i-search nyo muna yung NBI para makita nyo yung nbi.gov.ph. May mga link kasi ngayon ng NBI clearance na hindi kayo directly mapupunta doon sa actual na website para nga sa NBI clearance. So, pag kinlik natin tong nbi.gov.ph, possible makita nyo to, ang click nyo lang is continue to site. I-make sure lang na tama yung website and then apply NBI clearance online. Click lang tong I agree. Pwede nyo i-check yung Tagalog na version pero I agree na tayo. And then close lang. Close lang ulit to. From here, huwag kayong magka-sign up sa part na to or else i-require kayong magbayad. Pag first-time job seeker kasi, libre. That's why ito dapat yung i-click ninyo. So, click natin yan. And then, ito yung reminder. Isang beses lang to maa-avail. Kailangan kumuha ng barangay certificate mula sa barangay ninyo at nakalagay dapat doon na first-time job seeker nga kayo. Magdadala din kayo ng 2 government-issued IDs which is papakita rin natin later on. Itong sinasabing oath of undertaking, gagawin nyo to kapag pupunta na kayo sa barangay para sa barangay certification, which is itong requirement na pangalawa. Continue tayo. Mapapansin nyo, nagpalit, register as a first-time job seeker. At yung link, nagpalit din, firsttimejobseekers.nbi.gov.ph. Kanina ito lang siya, clearance.nbi.gov.ph. This time, nagpalit na. So, nasa tamang website tayo, fill upan lang lahat ng details, gender, male or female, sa civil status, single, married, mamili lang dito ng applicable sa inyo, yung birthday ninyo, also yung pangalan, yung mother's maiden name o yung pangalan ng nanay nyo ng dalaga, cellphone number, email address, maging password, twice ilalagay. Kung mapapansin nyo sa cellphone number, sinadya kong imali dito. Bakit? Para makita nyo itong exclamation. Kasi hanggat exclamation ito, hindi kayo makakapag-proceed, magkakaroon ng error later. So, itama na natin tong number. Dapat mag-check din yung sa email address. By the way, magpapadala ng OTP sa phone na to at ng confirmation link sa email na to. That's why dapat active at sa inyo talaga to, nabubuksan ninyo. Nga pala, pinalitan ko yung civil status. Marriage siya. Dapat magpapakita yung sa husband's surname. So, dito sa terms and conditions, check muna natin yan. Agree lang dito. Check din tong CAPTCHA. Sign up. And then, may na-miss pala tayong field na dapat fill upan. So, lagyan ko ng female. And then, yung sa civil status, nagpakita na yung husband's surname. Bakit ko to hin-highlight? Kasi yung ilalagay nyo ritong pangalan ay yung pangalan nyo nung dalaga. Yung surname, kung nagpalit kayo ng apelido, dito nyo siya ilalagay. So, balik ko to sa single. And then, check ulit CAPTCHA. Sign up tayo. Loading na. Oops, mali daw yung password. Enter ko lang ulit twice. And sign up tayo. Magkapadala ng OTP sa phone, kunin yung phone number or yung phone ninyo kung saan nandun yung phone number. Itong OTP galing sa NBI, i-enter natin siya dito. By the way, wag kayong magbibigay ng OTP kahit kanino kasi for security purposes to, ibig sabihin, ina-approve nyo ba yung transaction? So, kung yung transaction na ginagawa nyo ay kayo yung gumagawa, i-approve nyo yan. Pero kung naka-receive kayo ng OTP na wala naman kayong ginagawa, lalo may nanghingi nito, magtaka na kayo. So, wag kayong magbigay niyan. Enter ko dito yung OTP, submit tayo. Nagpadala daw ng link doon sa email. Close natin, check natin yung email, which is ito siya. Click natin tong activate account. So, pwede na tayong mag-login. Email address, i-enter dito, plus yung password, click sign in. Ito na yung details. Kanina nag-fill out tayo ng form, yung ito siya. Andito na yung mga details na yan. Ang gagawin ay fill upan yung the rest. Yung naka-grade out, hindi na yan pwedeng palitan. So, dapat make sure nyo na tama yung details bago nag-proceed. So, ang pangalagyan na lang natin ng info ay yung mga blanco, birthplace, citizenship, yung address, yung cellphone number, meron din dito, family background, father's name, mother's name, meron na rin details. And then, proceed tayo dito sa other information. Educational attainment, ito yung pagpipilian. Religion, ito naman yung pagpipilian dyan. Height and weight, ilalagay nyo din. At identifying marks. So, kung okay na to lahat, click nyo lang yung save information. May option pa kayong i-double check siya. Pag mali, close nyo to.
i-edit, and then kapag okay na, save information ulit, click yung submit kapag tama na lahat. So, profile successfully saved. Okay na tayo. Nasa application tab tayo. Ang gagawin natin is apply for clearance. May part dito ng ID. For this process, hindi natin pipicturean yung ID. Lalagay lang natin yung ID number. Pero piliin muna natin yung ID. Pwedeng birth certificate, national ID, o yung iba pa dito. ID number, click lang yung I agree, and then close natin to. Mapapansin nyo, wala nang schedule. Dati, maalala ninyo na kapag pupunta ng NBI, dapat may schedule muna kayo, may appointment. Pero ngayon, wala na. As soon as magbayad kayo, pwede na kayong dumiretso sa NBI branch na siyang pipiliin nyo dito. So, let's say, ang pinili ko is sa Marikina. Pwede ko rin palitan. So, click nyo lang tong drop-down para makita yung buong listahan. Ang pinaka-idea dito is yung malapit sa inyo o yung pwede nyo talagang puntahan. Let's say, on the way o sadyang malapit na talaga sa bahay ninyo. Ito yung part na kailangan, 0, walang babayaran, free of charge. And then, click natin tong save to get reference number. Isang beses lang ginagawa ang pag-apply ng first-time job certificate or else magkakaroon kayo ng error na katulad nito. So, kung first time nyo, dapat ganito yung encounter ninyo. Free, and then reference number dito, close natin. Punta sa transaction, dito nyo makikita. Process na yung status. Minsan sa ibang payment, lalo kung renewal o yung hindi first-timer, paid yung nakalagay dito. So, i-double check nyo na lang. And then, nandito yung mga transaction date, payment date, and yung appointment date. Ibig sabihin, kung kailan kayo nagbayad, yun din yung mag-isilbing appointment date ninyo. Pwede na kayo mag-start pumunta sa NBI branch. Pero bago yan, ano muna yung mga dapat nyong dalhin? Isulat sa papel itong reference number kasi ibibigay nyo to dun sa NBI officer. Meron din dapat kayong barangay certification. Dapat nakalagay na first-time job seekers talaga kayo. And then, pirmado. Also, yung mga valid ID na tinatanggap. Kanina, nakita natin na meron national ID, passport, birth certificate, tinatanggap din yan. Pero ito pa yung ibang listahan. Basta ang kailangan nila ay 2 government-issued ID. So, kapag meron na kayo nun, may first-time job certificate na kayo at meron ng reference number, pumunta na sa branch ng NBI na napili ninyo. Okay na tayo sa online. Sa payment, hindi na kailangan. So, step 3 na yung gagawin nyo and then step 4. Napakabilis. Sa experience ko, wala pang 15 minutes nakuha ko na agad yung NBI. Ibig sabihin, nakapagpa-encode na ako and then na-release na siya same day. Doon sa NBI office na napili ninyo, ibigay lang yung mga requirements na hihingin nila. Unang-una nilang kukunin ay yung reference number and then ito double check yung info ninyo by presenting yung valid ID. Doon sa part na yon, kukunan kayo ng fingerprint. Also, i-check nyo rin kung saan ibibigay yung sa job seeker certificate. And then proceed na sa pagkuha ng fingerprint. Also, pag-take ng picture ninyo. And then, sasabihan na lang kayo kung for releasing or kailangan bang balikan. Sa experience ko, wala akong hit. That's why nakuha ko na agad yung NBI certificate. Ito siya. 2 kopya. Isang may nakatag na personal copy. Tandaan lang na baka mamaya may lumapit sa inyo, nangongolekta o nanghihingi ng payment. Ngayon, wala dapat babayaran sa NBI. Libre lahat kahit yung pag-print ng actual na NBI clearance. So, napakadali ng proseso. Kung sakaling may kailangan bayaran, 130 yan, plus convenience fee. Pero for first-time job seeker, wala nang bayad. Diretso na sa signature, biometrics, yung pag-take ng photo at pag-release na din. May pagkakataon na pwedeng dumaan pa ng quality control, lalo kung may nakitang derogatory record doon sa account ninyo or sa pangalan ninyo. Pero kung wala namang hit, walang record na katulad nito, makukuha na agad yung clearance ng same day lang. Napaka-convenient, hindi na kailangan ng appointment, walang payment. Libre talaga ang pagkuha ng NBI clearance for first-time job seekers. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!